Marami ring mga merong work from home. Diba? Meron ding mga hybrid classes na deserve din na maging tahimik sa kanilang mga ginagawa. Pero kung tayo, busy-busy sa mga maiingay nating ginagawa, ano ang ating responsibilidad? Ha? A call to be considerate, maging mapagmalasakit. Yan ang hiling ng lahat sa atin sa araw-araw. Kung tayo'y maingay sa mga ginagawa natin at nonsense naman yung magiging maingay natin, i-remind natin ang ating sarili na may mga taong hindi all the time ready na i-accept yung ating mga ginagawa. Especially kung sila ay napapagod at sila'y sa oras ng pamahinga. Kaya ganoon din sa mga nagkakaraoke. Diba? Maraming mga nagkakaraoke kahit na maraming tao na ang nagpapahinga dahil gabi na, iba tuloy-tuloy pa rin. Yan, bagamat karapatan nating maging masaya, huwag nating kalimutan na magmalasakit din sa iba. Hindi lamang doon sa kung ano ang mga nararanasan natin. Kailangan maging considerate tayo na baka nga itong mga taong ito kailangan na magpahinga, ihinto natin. Maaari pa rin nating ituloy kung ano yung mga ginagawa natin na nakakaabala sa ibang mga panahon, o lilimitahan natin yung oras para hindi natin sila maabala. Kagustuhan ng Diyos na manatili tayong tahimik at payapa sa ating mga kapitbahay at sa ating kapwa. Ibig sabihin, para hindi tayo pagmulan ng kahit na anong argumento. Para wala tayong makagalit. Posible lang ito kung magbibigayan at magiging mas sensitibo tayo at merong tayong mas malawak na pangunawa sa iba. Di ba, napakagandang ugali nung ikaw, kapitbahay ka, naintindihan mo na kailangan nilang magpahinga at ikaw ay kailangan ding huminto kung nakakaabala ang iyong ginagawa. Ngayon, ano ang application? Sa tingin nyo ba ay nakakalimutan mong i-take into consideration yung mga pangangailangan ng ibang tao? Simula sa araw na ito, simulan yung maging mabuti na kapitbahay, classmate, kaibigan, sa mga taong nakakasalamuhan nyo. Para ganun din ang gawin nila in case na ikaw naman yung nangangailangan ng ganung klaseng. Ngayon, ang sabi dito sa Bible, para malaman natin na ito ay tama, pag malasakitan natin ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang ating mga sarili. Philippians chapter 2, verse 4. Yan ang dapat nating gawin. At tayo manalangin, ang sabihin natin sa Lord, Panginoon, paalalahanan po ninyo kami sa mga pagkakataong nakakalimot kung nais naming magmalasakit sa iba. Bigyan niyo po kami ng wisdom, sensitivity, at self-discipline upang hindi kami makasagabal sa pamumuhay ng aming kapwa. In Jesus' name, Amen.